Good morning, good morning, good morning na naman po sa inyo. Ah, may bag na bigat ka ba kaya amin? Ganyan kin kakapsat po amin dito. Ayan, nandito na naman po tayo sa mga labas guys. Gumagala tayo sa my garden. Ito po yung garden na malapit po sa amin at ayun po yung bahay namin. Ayan o. Diyan sa katabi ng bakanting lote na yan. At habang gumagala si Inday, ito gagala rin po natin ang ating kamera. Ang ganda po ng mga halaman dito. Lalo na pagka naka-arrange, di ba? Dami oh. Ito yung pinakamalawak na gardenan dito sa malapit sa amin guys. Ito siguro yung mga ano nila kasi para matatanda na eh. Ewan ko kung ano ito, ba't naandito. Malamang yan ang pinakamura. Ito po yung daan na papasok po sa transient guys. Yung bahay pala na yan, ayan, i-flex ko lang po sa inyo. Ano yan, kaya nagkaganyan yan, nasunog. Dahil yung ano pala, yung gasol, nasa loob ng cabinet, tapos yung kalan, nasa ibabaw po ng cabinet. Ngayon, hindi ho namalaya na yung palang gasol ay sumingaw. Kaya pag open ng gasol, ayan, sumabog na po. Kasi naamoy po ng kalan yung yung gas. Naamoy ng apoy yung gas. Yan pala ang ginagamit po nila na pinakalupa. Yan. Mas madaling magpaugat. Andito na po tayo sa my garden, sa may kanto guys. Pag sumisibol pala yan, parang balahibo ng pusa, parang yung buntot ng pusa. Tingnan natin yung guys, yung sampalok. Kung hindi ko na nakikita wala na doon ko nakita dati, ngayon wala na nabenta na siguro, wala na yun. Ang dami ring mga ano mo tawag dito, paso na simento. Ayan, dito na po tayo sa may Panipuan Elementary School. Madadaanan po natin itong 7-Eleven. I-try po natin maglakad-lakad patuloy papunta roon sa may guys, barangay. Baka may mga mabibili po tayong mga makakain doon. May namin nga akong fried chicken para rin naman sa anak ko.
Grabe. Tuloy nag-iisip tayo ngayon kung anong ipapakain natin sa anak natin eh. Diretso tayo sa may simbahan. Alam ko pagka sa mga bandang malapit sa simbahan guys, ayan oh, may mga nagtitinda din ho ng pagkain eh, kaso wala eh. Mamaya-maya ng kaunti, uuwi na po ako kasi maglilinis po naman kami ng transient para sa aming next guest. Ito palagay ko itong bahay na ito guys, katabi ng simbahan. Matagal na ito eh, baka 1950 o kaya 1960 pa itong bahay na ito. Ayan. Andyan pa rin yung mga alaala ng nakaraan. Ang original na may-ari yan, palagay ko yung lolo nila. Ayan. Yung ano na, mga pwedeng mga anak na lang ito, mga nandito. Pwedeng mga apo. Ayan. Ayan. Siguro ewan ko may simba pa ngayon. Oh. Makinig tayo. Nagkaroon na sila ng masamang pag-iisip. Sabi niyo na, ba't ka na? Ang ate ba ang magpapalin? Kaya ang ginawa nila ay nagtapati sila ng dahon ng itos. Kaya yung dahon kasi ng itos, yung bunga ng itos, ay pagkalang nila ng salat. Ayan. Paalis na tayo guys kasi oras na. At hindi naman natin nasimulan kung ano yung topic sa simbahan. Sumili po ako doon ng mga ilang minuto. Ayan. Yung mga yun ay narinig ko na rin nung mga kabataan pa po namin. Kasi nung araw, taong ano rin po kami, simbahan, kahit na hindi kami inuutusan ng magulang namin, kusa po kaming nagsisimba tuwing linggo guys. Nawala na lang ang lahat nung nagsilakihan na po kami, tapos nagsipagpuntahan na po kami kung saang lugar na kung saan namin kung saan namin hahanapin yung magiging buhay namin guys. Gaganda ng mga bulaklak ko. Kaya inalagaan ko rin yung ano eh, yung natitirang halaman ko doon eh, sayang eh. Ngayon ang gaganda na po ng mga bulaklak nila. Sana makarecover po yung dalawa. At awa naman ng Diyos, may mga dahon na rin po sila. Hindi ko alam kung saan ako makakakuha ng pagkain ngayon, ulam. Kasi gusto ng anak ko ano eh, mga prito-prito eh. Ang ano guys, ganitong sasakyan ngayon. Ano, mga old model. Ito yung mga pinangahakot nila ng tubo nung araw eh. Mais, ganyan. At ang nagkakaroon lang ng ganito yung mga mayayaman talaga. Ito inayos-ayos na lang po ito, pero sa totoo lang, ano na ito? Ilang dekada na rin po ito. Mga 1950s pa siguro ito. Ayan. Itong puno na ito guys ng ano ng bulak. Mahabang panahon na rin ho ang pinagdaanan nito. Pagpalagay na lang ho natin mga 50 years old siguro ito. Doon po ninyo sa ugat makikita eh. Ayan oh.
Ang laki. Tignan po ninyo yung ugat niya. Pagka ganyan na ang ugat ng isang puno, matanda na po. Ayan o. Ilang layer na? 1, 2, 3. Grabe guys. 3, 4, 5. Tingnan po ninyo yung mga ugat. Ang lalaki na oh. So, ibig sabihin, napakatanda na po nito. 6, 7, 8. 8 ano na ito. 8 bilog. Ang lalaki ng mga ugat. Baka nga hindi nga lang 50 years old to eh. Ayan. Dito po ulit tayo dumaan. Pauwi po sa amin. Dadaan lang po ako sa harapan namin. Alam po ba ninyo guys na sa sobrang pag-iingat ko ba, ayaw ko na may maipintas yung mga guest sa amin. Binisita ko po yung bahay nung nakarang araw. Tinignan ko kung marumi yung swimming pool, ganyan. Pinandar ko yung machine para malinis po yung tubig. Ang nangyari, minasama ng guest, nanakawan daw siya ng 200 at ako po yung pinagbibintangan. Ginulugulo ko para ho yung, yung higaan niya. Diyos ko, sa halagang 200 guys, sa palagay po ba ninyo ay sisirain ko yung hanap buhay ng anak ko? 200 pesos lang guys. Hindi ko pag-iinteresan yan na pwede ko namang hingiin sa anak ko. Hindi pa nga ako makakabili ng 1 kilong karne ng baboy. Diba? Hindi ko pinalaki ng ninakaw yung mga anak ko. Hindi ko pinangarap na salagang 200 nanakawin ko pa. Ba't di na lang ako manghingi? At saka may pera ako. Diyos ko. Ayan namumulaklak na pala yung guys. Yung, ano bang tawag dito? Wild sunflower. Ang ganda Ito ang wild sunflower. Napakadaming nga nito sa Baguio. Ito ang pinakamarami sa Baguio. Pagsapit ng ng tagbulaklak ng wild sunflower guys, makikita mo yung buong bundok nila punong-puno ng dilaw na bulaklak. Yan. Hindi ko akalain na pati pala dito sa Pampanga marami ring ganito. Yan ganda. Ang lalaki ng mga katawan. Yan, mga nila. Hindi basta-basta namamatay ito. Matutuyo man pagka tag-araw. Pero, pagka panahon na ng wild sunflower, tingnan ang tataas Ayan wild sunflower, lahat yan halos kasing taas na ng ng paper tree. Yan, ang ganda Ganda. Ganda nga Ngayon lang ako mamimitas. Na trip lang guys. Uwi ko to.